Inay sa mga konkretong classrooms, magtungha kining pipila ka mga tinun-an sa San Miguel Elementary School sa lungsod sa Cordova, Amihanang, Sugbo. Dinhi una silang temporaryong gipahimutang sa napulo ka mga gitawag nilang 10th classrooms. Kapin 380 ka mga tinun-an ang kasamtangang na-enroll sa maong tunghaan. Ang ato yung school, ma'am, na diskoan siya, na-establish siya last 2021. Nag-launch atong May 8, 2021. So by June, ni-open na siya. Pero at that time, pandemic man to siya. So wala pa yung mga bata, we are using sa modular kato siya nga time. So nag face to face na kita, siya 2024 to 2023. 2023 na ang nanay bata jud dinhi sa school. So on that year mo na ning nakuha na to ang mga 10th nga classroom. So mga 2023. Yes, 10th siya at that time kay wala pa man jud na himo nga mga nga building. So para dili maunsa ningan ma-jeopardize, dili ma-stop ang ato diring learning sa taga San Miguel. So nangita og pamaagi ang ato ang LGU from San Miguel nga ma-push through jud ang pag-eskwela sa mga bata. So mo to nga nag-ask og mga stakeholders nga motabang nga 10th ang amo ang nagamit para nga ma-continue ang learning sa mga bata sa San Miguel. Sa pagsugod sa ting-uwan, giatubang sa usa ka eskwelahan sa barangay San Miguel, Cordova, Cebu, ang problema sa ilang mga 10 classroom nga masudlan og tubig panahon sa uwan. Yes, during heavy rains, we really have a hard time, especially the students and the teachers kay musulod man gyud ang tubig good sa classroom that would somehow disrupt the classes and compromise the safety of both teachers and students. So in fact, 2 weeks ago, naami outlet nga nabasa gyud siya. And of course, amo siyang nailisa na pod. And isa gyud siya sa mga challenges namo, especially if magsigig uwan, ang continuation gyud sa classes namo gyud amo gyud na siyang kanang kuan, isa sa mga challenge gyud diri. Aside from that, actually kana pong sobrahan ka init sad baya siya. So kuan gyud affected gyud sa season sa Philippines, no, dry and wet seasons. Kana gyud ang 10 classrooms na. So I am now in grade 5 classroom, and then every time nga mag-uwan kay musulod jud ang salisi, ma'am. And then worried me always kay ang amo ang mga outlets, labi na ang gibutangan sa amo ang kanang mga electric fans kay mauwanan jud siya. So every time nga mag-uwan kay amo lang ipa-off ang mga plangka. So ang mga bata pod kay from na sila sa kilid magpundok sila sa tunga kay mabasa man jud sila. So mahunong jud og ma-interrupt jud among klase. Like among TV mabasa pod among TV. So kuyaw sa kuan kanang kuryente. Gawas sa ting-uwan, problema sab ang ting-init. Gani, adunay pipila ka mga tinun-an ang gikatahong magdugo ang ilong tungod sa grabing kainit. Sa init, ma'am, kay akong pud ang clinic designate, ma'am. So usually maka-record ko kanang mga magsunggo tungod sa kainit or kanang kalit lang sila og rise ilang body temperature, so may lantan. So if init kani mag-electric fan lang gid, ma'am, pay. Siguroon lang ang mga bata sa electric fan. Aduna man hinuon na tukod nga konkretong classrooms ni adtong 2024 sa maong tunghaan. Kansang edipisyo wala pa nahuman. Gani sa kasamtangan, dinhi gipahimutang ang mga grade 1 students. Samtang sa mga 10th classrooms, gipaistar ang mga tinun-an sa grades 2 to 6. Bisan sa konkretong classroom, nagkaproblema sab ang mga magtutudlo og tinun-an. Magtugid siya, ma'am. Daghan siya tulo. Ya, bisay pag gibutangan na siya og waterproofing sa munisipyo. Ya, karon ma'am nga nagsigig uwan ni balik. Ang kasamtangang natukod nga mga classroom gigahinan og 10.3 million pesos gikan sa 2024 Special Education Fund alang sa ground level lang nga konstruksyon niini. Sa orihinal nga plano, upat kini kaandana, apan nahunong gumikan sa kakuwang sa pondo.
Target sa lokal nga kagamahanan sa lungsod sa Cordova nga malakip sa acceleration program sa Department of Education aron mahuman ang pagpatukod. Plano sab sa kagamhanan karon nga magtukod og bagong upat ka andana nga building. Gani, naghinaot sila nga malakip ang proyekto sa 2027 national budget. Last year, mauna nga atong napalit ang 400 square meters nga area nga tukuran sa kanang mga ang uban gud nga gibutangan mo sa tents dili na atoa ang property. So muna nga nag-allocate sa tadaan para ato ang ipalit og yuta. So nana ang yuta karon nanghangyo ta sa atong Congresswoman Daphne Lagun nga matbutangan og additional nga building. So included na siya sa target for next year nga budget for the Congress nga mabutangan siya og eskwelahan. Sa ilang bahin, nagkanayon si DepEd Cebu Province Schools Division Superintendent Senen Priscilo Colin nga narekomenda na sab ang maong tunghaan ngadto sa Central Office isip usa sa mga prioridad nga proyekto ubos sa DepEd School Building Program. Nagpadayon ang koordinasyon sa lokal nga gobyerno og hingtungdan nga ahensya aron mapahuman na ang school building sa San Miguel Elementary School. Kini si Denise Codis, reporting for Sunstar Cebu.